Dahil Valentine's ngayon, so ang topic natin ngayon ay connected sa Valentine's Day, no? Pag-usapan natin sa video na ito kung paano nga ba kini-curse or sinusumpa ng mga witches ang mga regalo na natatanggap ninyo sa Valentine's Day. Lalo na talaga sa atin ng mga believers, no? Dapat ito ay malaman natin kasi sa kingdom ni Satan, mayroon silang specific season na kung saan tinatawag nila ito na Valentine contamination season, di ba? Katapusan pa lang ng January, nagpe-prepare na yan sila ng mga specific na sumpa para sa mga regalo na pwedeng matanggap ng mga believers, pwedeng matanggap ng mga targeted nila na tao, no? Katulad na lang ng mga flowers na yan, mga chocolates na yan, or stuffed toys, or jewelry, or kung anumang mga regalo na pwedeng regalo sa mga believers. So, ang ginagawa nila, pumapasok sila sa mga flower shop, pumapasok sila sa mga chocolates factories, pumapasok sila sa paggawaan ng mga stuffed toys or tindahan ng mga stuffed toys, or pumapasok sila sa mga jewelry store para i-contaminate yung mga product nila, no? Yung mga items na pangregalo. Specific na mga items na pangregalo doon sa specific na mga targets nila para i-contaminate nila yung gift na yan, para sa halip na yung gift na yan ay magbigay ng kasiyahan sa inyo or mas lalo pang magpatibay sa pagmamahalan ninyo magkarelasyon dahil sa mga binigay ninyo ng mga regalo. Dapat kung nabigyan kayo ng regalo, lalo pang titibay yung relationship ninyo kasi nag-effort sa inyo yung mga kapartner ninyo. Ang hindi ninyo alam, yung regalo na natanggap ninyo, yun pa ang maging sanhi para maging bitter kayo, para masira ang relationship ninyo sa mga kapartner ninyo. So, paano nga ba ginagawa ng mga witch ito? Paano nga ba nag-work itong curse na ito, no? So, yung iba sa kanila, no, nag-a-apply sila bilang employee ng mga flower shops or yung iba pumapasok sa mga factory ng chocolates bilang empleyado. Yung iba pumapasok sa mga jewelry store bilang sales agent, di ba? Or yung iba pumapasok sa mga tindahan ng mga stuffed toys, nag-a-apply sila bilang empleyado. Mga empleyado directly, di ba? Ang hindi ninyo alam, nasa loob ng paggawaan ng mga regalo yung which ay na-contaminate na pala niya yung mga items na pwede ninyong matanggap, di ba? Pangalawa naman na tactics na ginagawa nila, ay alam naman natin na may kakayahan sila na mag-travel spiritually, di ba? Yung katawan nila, iiwanan nila sa bahay, yung mga spirito nila nagta-travel, kaya nilang pumasok sa mga warehouse, kaya nilang pumasok sa mga jewelry store, kahit wala ng tao dyan, kaya nilang pasukin yan, kaya nilang pumasok sa mga flower shops, kaya nilang pumasok sa mga tindahan ng mga gifts, di ba? Nang walang nakakaalam dahil nga espiritu lang nila ang pumapasok sila spiritually. So ngayon, pagpasok nila dyan sa mga pagawaan or tindahan ng mga gifts na yan, kinikers nila yan, nagbibigkas sila ng mga incantations dyan, kung anong incantations man yung binigkas nila. So tayo naman walang kamalay-malay na yung mga gift pala na natanggap natin ay may kasamang sumpa na siyang maging dahilan para masira ang relationship natin. Kaya nga tayo pinaalalahanan sa Bible, sabi sa Proverbs chapter 13 verse 16, every prudent man acts with knowledge, but a fool flaunts his folly. Dapat ikaw, kung maingat ka na lalaki ka, kasi lalaki naman talaga kadalasan nagbibigay ng regalo sa babae, maging wais ka, di ba? Maging maingat ka sa pagbibigay mo ng regalo, di ba? Dapat ay magkaroon ka ng knowledge na proteksyonan yung regalo na ibibigay mo para sa mahal mo sa buhay. Ipag-pray mo muna yan bago mo ibigay. Kasi iba na nga ang panahon natin ngayon, lalo na alam natin, marami talaga tayong kapwa na nag-aaral ng witchcraft. Kaya dapat tayo ay maging prudent tayo, maingat tayo sa pagbibigay ng regalo. Kasi sa halip na lalo pang titibay yung pagmamahal ng karelasyon niyo sa inyo, ay baka mawalan pa ng pagmamahal sa inyo yun ng dahil sa regalo na binigay ninyo. At saka pinaalala din sa atin dito sa Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Diba? Pinaalalahanan nga tayo dito, yung maging maingat nga tayo sa paglakad natin sa mundong ito. Lumakad daw tayo na matalino, diba? Dapat gamitin natin yung isip natin, maging matalino, maging wais tayo. Kasi alam naman natin na ang panahon natin ay pasama na ng pasama. The days are evil, nakasaad dito. Yung panahon natin ngayon ay pasama na ng pasama. Marami ng mga tao ang nanglilinlang sa kapwa nila. Marami ng mga tao ang namamahamak sa kapwa nila. Katulad na lang ng mga witch na ito. Hindi natin alam na
ang regalo na binibili natin ay under attack pala nitong mga witch na ito. Kaya dapat ay maging maingat tayo, di ba? Agapan natin yung mga binibili nating regalo, wag natin basta-bastang ibigay kung ayaw natin masira ang relationship natin, no? So, paano nga ba nila ginagawa ito? Halimbawa, no, sa loob ng flower shop, kapag under operation yung flower shop na yan, halimbawa, yung rose, lalo na yung red na rose, di ba? Ang red rose, nagsisimbolize siya ng love, di ba? Kasi nga red, na sinisimbolize niya yung love. Pero kapag yan, na-curse yan, susumpain ng witch, sasabihin niya, o ang bulaklak na ito ay magbibigay kamatayan sa relasyon ng makakatanggap nito. Habang nalalanta ang dahon ng bulaklak na ito, ay malalanta din ang pagmamahal ng bawat isa sa kanila. Halimbawa, ganun yung sumpa, ganun yung words na sinabi. Ay ganun talaga ang mangyayari sa relationship ninyo. Mamamatay ang pag-ibig ninyo, malalanta ang pag-ibig ninyo, no? Pagkalanta ng bulaklak, malanta na rin ang pag-ibig ninyo. Or halimbawa, sa chocolates naman, halimbawa, nakatanggap ka ng chocolates, tapos may sumpa pala yan. Halimbawa, ang words na sinabi ng witch ay let the sweetness of this chocolates turn into bitterness. O imbis na matamis yung chocolate, pag nakain mo yun, may sumpa yun, magiging bitter ka doon sa kapartner mo. Ganon ang mangyayari talaga sa inyo. Kapag kayo nakatanggap ng mga cursed gifts na kinurse ng mga witches, ang mangyayari sa inyo, masisira yung pagmamahalan ninyo, magtatanim sa inyo ng bitterness yan, tapos magki-create ng distance sa inyo. Paghihiwalayin kayo nitong mga curse na mga regalo na ito. At pwede rin na mag-activate sa inyo ng jealousy yan. Kung depende sa kung anong curse yung ibinigay dyan, kaya dapat lang talaga ay agapan natin para hindi masira ang relationship natin, di ba? Dapat ay magkaroon tayo ng knowledge about dito, di ba? Magkaroon tayo ng wisdom na dapat proteksyonan natin yung bawat regalo na natatanggap natin kung ayaw natin na masira yung relationship natin sa mga karelasyon natin, no? Ano-ano nga ba ang mga signs na ang regalo na natanggap natin ay may sumpa? Una na talaga dyan, kapag natanggap ninyo ay nababalisa kayo, parang hindi kayo mapakaliba. Yan ang isa sa palatandaan na yung regalo na natanggap ninyo ay may dalang sumpa, no? Pangalawa naman, ay parang nagbabago yung takbo ng relationship ninyo pagkatapos niyo matanggap yung regalo, di ba? Halimbawa, nagbago yung feelings ninyo tapos naging malamig na kayo sa isa't isa. Parang nagbago yung pakikitungo sa isa't isa. Ay, ito ang pangalawang sign na yung regalo na natanggap ninyo ay may sumpa. Pangatlo naman, na sign na yung regalo na natanggap ninyo ay may sumpa kapag nagkaroon ng physical reaction sa inyo. Halimbawa, biglang sumakit ang ulo ninyo pagkatapos ninyong matanggap yung regalo or nagkaramdam kayo ng pagkahapo, ay isa ito sa sign na ang regalo na natanggap ninyo ay may dalang sumpa. Pang-apat naman na sign na ang regalo na natanggap ninyo ay yung may sumpa ay yung hindi ninyo maitapon yung regalo na yun. Halimbawa, ay hindi nyo kayang pakawalan kahit lantana. Pang-lima naman, sobrang naa-attract ka doon sa bulaklak na yun. Ano man yung binigay sa'yo, bulaklak man yun or stuffed toys. Grabe ang atensyon na binibigay mo doon. Lagi mong inaalala yung binigay sa'yo, lagi mong hinahawakan. Isa din yan sa palatandaan na yung natanggap mo na regalo ay may dalang sumpa yan, no? Halimbawa, kung kayo man ay nakatanggap ng mga kahina-hinalang mga regalo na ito, dapat ay ipag-pray ninyo kaagad para mawala ng bisa kung ano man yung sumpa na nakapaloob sa regalo na ito. Ganito ang sasabihin ninyo: Heavenly Father, in the name of Jesus, I cover this gift with the blood of Jesus. I cancel every evil assignment of the enemy against this item. If this item carries curse, witchcraft assignment, or spiritual contamination, I command it to be removed right now in Jesus' name. Let the blood of Jesus cleanse this gift right now. I break every assignment of bitterness and discontentment. I command every power working against this gift to be null and void and ineffective against my life. Let no weapon formed against this gift shall prosper, and every tongue which rises against it, I shall condemn them. I declare that this gift is covered, protected, and guarded by the blood of Jesus. For in Jesus' name I pray, Amen. So, ganun, no, ipagdasal nyo, no, para mawala ng bisa. Para hindi maka-apekto sa inyo itong mga regalo na may dalang sumpa, no? Para hindi masira ang relationship ninyo. So, protect your relationship, no? Para magsama pa kayo ng matagal ng relasyon ninyo, magsama pa kayo habang buhay, no? So,
Yun na naman yung aking mai-share sa inyo sa araw na to guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.